So ang breaking news kahapon ay may isang babaeng pinaghihinalaang may saltik sa utak at isa ngang certified na professional na tambay sa The Hague, pero binalahura ang kanyang appointed government position at ngayon nag-aambisyong maging president sa 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Walang iba kundi si Pionatic VP Sara Duterte, ang babaeng ito na tila nagmamadali at ang aga ang kanyang pagdeklara ng kanyang ambisyon. Kung sa bagay, since 2024 pa siyang nangangampanya, so ang declaration niyang ito ay for formality lang. At ang mga bobo at salot namang mga DDS na nananampalataya sa pamilyang Duterte ay akala mo isang nakakabuting balita ang ginawa ni Fiona, na tila ba nadiskubre na niya ang gamot sa cancer at may paiyak-iyak pa itong mga allegedly bayarang fake news peddler na ito na naghihintay na magkaposisyon sa gobyerno kung sakaling ang manok nila ang susunod na maging presidente. Kaya nga itong kalaban, baka 2027 pa kami mag-decide kung sino ang tatakbo. VP Sara Duterte, tatakbo na. Naku po, napakasaya nitong balita na to. Talaga namang nagdidiwang ang taong bayan dahil finally, maayos na ang ating bansa. So timing is everything, sabi nga nila. Sabi ng iba, strategy daw ito para sa kampo ng mga Duterte. Pero it's her day. Let her bask in it. Diba? Let her celebrate it. Okay. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako i-impeach dahil tatakbo ako presidente. Well, tila biglaan nga kasi this is just a few days after maglabas ng listahan ang ICC prosecution ng mga co-perpetrators ni Digongyo. At alam mismo ni Fiona na isinama ang pangalan niya sa listahan dati pa, hindi nga lang lumabas this time. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Pero pwedeng lumabas ang pangalan niya during Duterte's trial. Nandyan din ang impeachment laban sa kanya at sabi ng iba, dito magkakaalaman kung sino ang panig ng mga DDS na kongresista. This way, Sara can also claim na pinoprosecute siya dahil sa kanyang deklarasyon na pagtakbo. A good political strategy in my opinion. She's doing it right. Okay. Pero sa politika kasi, hindi 1+1. It's not a linear equation. Marami pang mangyayari dyan. And it's never perfect. Pero sabi nga raw ni PBBM, good luck na lang daw sa kanya. Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Kahapon, as expected, super dramatic na naman ang kanyang grade school level na speech na tila sinulat ng ChatGPT at hindi nga niya ma-deliver ng tama. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. At humingi nga siya ng tawad na halatang hindi naman sincere. Kung gusto niyang tumulong, hindi ba siya mismo ang nagyabang na may alam daw siyang solusyon para pababain ang presyo ng bigas, pero hindi daw niya sasabihin kasi ayaw niyang tumulong? Sabi sa akin, businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. So puro gastos, pagnanakaw at international travel ang ginagawa ni Fiona at niwala siyang ambag sa bansa. Pero dahil nga may saltik ang galunggong, umaasang mananalo at mabubudol ang mga Pinoy sa 2028 sa tulong siguro ng China. Good luck na lang kasi baka tama siya na sa The Hague din ang bagsak ng gaga. My daughter, iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. Pero naalala nyo ba itong speech na ito ni Digongyo noon na ayaw daw niyang tumakbo for President si Fiona dahil hindi daw pambabae ang Office of the President? Alam siguro mismo ni Digongyo na may mali din sa wiring ng kanyang anak na ilang beses nag-snap o nawalan ng tamang ulirat noong 2024. I have told Inday not to run
kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Maging gago ka dito. So, yun that is the sad story. Apart from that, marahil ayaw ng mga Chinese handlers ni Digongyo na tumakbo noon si Fiona at si Bongo ang kanilang manok noong nakaraang presidential elections. Paano namin nasabi ito? Well, itong chismis na ito ay galing mismo kay Fiona na nagsabi noon na may nagbigay daw sa kanya ng envelope na nag-uutos sa kanyang huwag siyang tumakbo dahil si Bongo ang gusto nilang maging presidente ng Pinas. Another proof na hindi ako sinabihan ni PLD na tumakbong president. He left me document, 2 papers in a folder. Iyan marahil ang isa sa mga agreement ni Digongyo sa kanyang mga Chinese handlers, pero nagkataon lang na matigas ang ulo ng kanyang anak. Kaya siguro todo ang pagsisisi ni Fiona ngayon. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. Pero this time, tila all-in na nga ang mga DDS pati si Bongo at ang kanilang Chinese handlers sa susunod na eleksyon. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president.